maigi na lang at hindi ako nakabibili ng selfie stick. Kasi naalala ko, meron nga pala akong selfie stick na ginagamit ko dun sa kabilang camera. Sabi ko, baka pwede yun dito sa aking camera. Dito sa maliit na camera. Ayun na nga, pwede pala. E di may isalba ako para sa pagbili ng another selfie stick. Kasi ayoko na magbibili. Ang dami, hindi ko na naman magamit-gamit. So, tama na to. Yun, ayoko na magbibili. Gusto ko na magbagong buhay. Ayoko nang alam mo yun, nakakaumay na din magbili-bili. Tapos, mauwi nang sa hindi mo naman magagamit. Yan. Yan, day off ko ngayon at ako ay maglilinis-linis lang ng bahay ngayon. Pero, gusto ko munang mag-video-video at i-testing itong aking selfie stick. Yes. Ito dapat ay invisible stick. Pero alam ko na hindi ito magkakaigi dito dahil hindi naman ito para dito. So, hindi ito invisible. Kita nyo pa rin. Yes. But that's okay. Yan. Testing ko siya. Nag-order ako ng anong tawag dito, ng microphone. Ng para naman dito sa camera. Yun kasing microphone na isa hindi pwede dito. Tinry ko na ayaw gumana. So, kumuha ko ng bago. Yes. And dito na. Day off ko ngayon. At, wala. Gusto ko lang mag-vlog-vlog. Patigil-tigil yung paglilinis ko ng bahay dahil ganun ako maglinis ng bahay. Ang dami kong, yung parang nahinto ako sa isang ginagawa. Tapos, uulit na naman. Mamaya ulit. Parang ganun. Dami kong breaks. Ano yan? Grasshopper? Parang kakaiba yung ano niya, species. Ayun, kita nyo ba? Sandali, iharap ko sa inyo. Sandali. Iharap ko. Kung pwedeng iharap, parang hindi yata. Never mind. Hindi siya pwede. Or hindi ako marunong. Sandali. Yeah, hindi nga ako marunong. Wag na lang. Basta, yun na siya. Hindi nyo kita, wag na lang. Okay, tapos na ako mag-testing. Maglilinis na ako ng bahay. Naglalaba-laba ako. Nilalaban ko yung mga unan at saka yung iba pang. Ay, speaking of, ito pala nakita ko sa likod. Hanggang ngayon hindi ko pa rin nabibili yung kurtina para dito. Lagi namin nalilimutan. Yes, gusto ko magkaroon ng bahay na malinis. Alam mo yun, talagang pangarap ko. Gusto ko organize talaga yung bahay namin, pero ang hirap i-organize. Yan, medyo maayos-ayos na nga ngayon eh. Pero dati ay, Diyos ko, lalo na itong kusina, hindi talaga siya linis-linis. Yung ma-maintain. Patitingnan ko yung labahin ko kung tapos na. Ito yun na yung mga sheets. Tapos ito may labahin pa ako dito. Maglilinis ako. Dadusting ako ngayon kasi sobrang dami ng alikabok. Binabacuum ko na lang yung iba. Dahil sobrang dami. Kaya siguro lala din ang allergy ko. Kasi nga sa mga alikabok. Maalikabok dito. Grabe. Kasi gawa nung aso namin, meron siyang doggy door. Pag umahangin, nadadala yung mga alikabok galing sa labas. Ito namang aso namin ay labas-masok. Dala din niya. Isa parang nagdadala yan ng mga dumi. Kaya talagang parating laba din ang mga sheets. Ang mga cover. Kasi daladala niya yung mga dirt galing sa labas. Tapos tatabi sa pagtulog namin. Sandali. At yung pusa ay naririnig kong nag-nyaw-nyaw. Sandali. Parang gusto pumasok. Ayan. Ayan na siya. O ano? Saan ka galing? Ayan. Ano pa? Wala naman akong ano pa. Sandali, maikwento pa, kundi ang nag-i-enjoy ako tuwing day off ko. Kasi ito lang yung pagkakataon na nafe-feel ko na may buhay pa ako. Ganyan, na may ibang buhay pa ako kapag day off ko. Pero actually, yung trabaho ko, hindi naman siya nakaka-stress. Okay naman yung trabaho ko. Hindi naman siya yung kagaya ng trabaho ko noon sa ospital na talagang halos iluha ako talaga. Pero ngayon ay hindi na. Never na akong lumuha ngayon dito sa trabaho ko. Talagang masaya ako sa naging decision ko. Kaso, nalulungkot ako sa isipin na iiwanan ko ito. Pero, we'll see pa rin. Hala, bakit meron para siyang shadow sa likod? Yung stick. Nagbibigay siya ng shadow. Never mind. Yun, parang nagbibigay siya sa akin ng lungkot. Sa iisipin na iiwanan ko na siya. Kung sakaling matanggap ako dun sa trabaho ko. Alam mo yung kinakatakot ko talaga na paano kung matanggap nga ako dun sa trabaho, tapos
eto na nga, nandun na ako dun sa trabaho yun. Tapos pagsisihan ko pala siya, yun talaga yung my biggest fear. Baka mamaya ay pagsisihan ko siya dahil, paano kung yun pala yung trabaho na, magdudulot sa akin ng matinding kalungkutan. Yun ang kinakatakot ko talaga dahil, maganda nga ang kita, maganda nga ang sahod. Pero alam mo yun, nandun yung matinding pressure. Pero mukhang hindi naman kasi yung trabahong pinili ko talaga is, inpatient siya. So, hindi ako makikipag-deal sa mga insurance, hindi rin ako makikipag-deal sa telepono, hindi rin ako makikipag-deal sa, sa mga pasyente. Well, may mga pasyente pero hindi ako makikipag-interact sa kanila. So, yun. Kumbaga, ang talagang main purpose ko lamang, main goal ko lang talaga is, or layunin is, maipuno lamang yung mga gamot sa mga station nila. Yun. At, Siyempre, kailangan masiguro muna tama din yung prescription, di ba? Well, may mag-check naman. Hindi naman sasabihin na yun na yung final na ilalagay mo yun sa kanilang mga station. Kailangan pa rin siyempre i-check ng mga pharmacist yung gamot na i-deliver mo sa mga stations, di ba? So, kaya okay pa rin. But, siyempre, yung pagmemorya mo doon kung saan mo ilalagay yung mga gamot, doon ako nalilito. Pero may training nga, diba? Para saan ba't mamimemorya mo din yan, diba? And, anong tawag doon? Yung paglalagay ng mga gamot doon sa parang isinushoot siya doon sa para siyang bala eh. Ilalagay mo siya doon. Tapos, para siyang capsule na sisipsipin na siya, vacuum, ganyan. Sisipsipin siya doon pataas or kung pataas yung deliver ng gamot or pababa. Grabe doon ako na parang hindi ko mape-perfect. Pero sana ma-perfect ko. Hindi pa man, malayo pa man natatakot na ako. Nag-aalala na ako. Inaatake na ako ng mga pag-aalala ko. Pero hopefully Lord help me. At alam ko na hindi niyo ako papabayaan. Alam mo yun, hindi mo ako papabayaan kung talagang ito ay para sa akin. Wala akong hindi kinaya sa buhay ko. At alam niyo yan, lahat ng mga bagay sa buhay ko ay kinaya ko. Dahil malakas ang loob ko. Okay, so hanggang dito na lang. Bye!